Sa isang lipunan na puno ng mga simbolo, mahalaga para sa mga Kristiyano na maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng mga ito dahil marami sa mga ikonikong larawan na mukhang walang malisya o uso lamang makikita sa kasuotan, aksesorya at dekorasyon sa bahay ay maaring magdala ng malalim na espiritual na kahulugan na hindi tugma sa paniniwalang Kristiyano. Sa pagtalakay na ito, sisiyasatin natin ang 6 na simbolo na dapat pag-ingatan ng mga Kristiyano dahil sa kanilang pinagmulan, nakatagong kahulugan at mga kontradiksyon sa mga aral ng kasulatan. Tandaan na i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang pananaw na nagpapanatili sa inyong espiritual na kamalayan at pananatiling nakaugat sa pananampalataya. Magsimula tayo. Ang unang focus natin ay ang peace sign. Kilala sa buong mundo, madalas na iniuugnay sa mga aktibidad laban sa digmaan at mga bisyon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ngunit ang pinagmulan ng peace sign ay hindi gaanong kilala at may mas madilim na kasaysayan. Nilikha noong 1958 bilang isang simbolo para sa nuclear disarmament. Agad itong tinanggap ng mga kilusang pangkapayapaan noong 1960s. Gayunpaman, ang disenyo ng simbolo, isang baligtad na krus na may sirang mga braso, ay nagmula pa sa mga naunang panahon at ginamit sa iba't ibang ritual na okulto bilang isang simbolo ng pagsuway laban sa Kristyanismo. Sa kasaysayan, ang baligtad na krus ay naglarawan ng pagtanggi kay Jesus at kung minsan ay tinatawag na broken cross. Ang simbolo na ito ay may kaugnayan pa sa satanismo bilang paghamak sa pagpapako kay Jesus. Para sa ilang mga pangkat na okulto, ito ay nagpapakita ng isang mapanlinlang na kapayapaan, isang kapayapaan na umiiral na walang banal na interbensyon. Sa Juan 4:27, malinaw na sinasabi ni Jesus, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito gaya ng ibinibigay ng mundo." Bukod dito, ang peace sign ay iniuugnay din sa tinatawag na krus ni Nero na ipinangalan sa Romanong emperador na si Nero na kilala sa matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Ayon sa tradisyon, ginamit ni Nero ang isang baligtad na krus upang ipakita ang kanyang paghamak sa Kristyanismo na nagbigay ng palayaw na broken cross sa peace sign. Sa kasaysayan, si Pedro, isa sa mga apostol ni Jesus, ay ipinako ng patiwarik sa utos ni Nero isang kilos na naglalarawan ng pagbaluktot sa Kristiyanong krus na nagpapatibay sa simbolismong kontra-Kristiyano. Para sa mga tagasunod ni Kristo, mahalagang maunawaan ang mga komplikadong kahulugang ito. Pinapayuhan ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica 5:22 na layuan ang bawat anyo ng kasamaan. Ang kamalayan sa makasaysayang at simbolikong mga kahulugan ng mga bagay tulad ng peace sign ay tumutulong sa mga mananampalataya na gumawa ng mga pagpili na kaayon ng mga pagpapahalagang biblikal. Susunod, tatalakayin natin ang pangalawang simbolo, ang Ankh. Kilala rin bilang susi ng buhay o krus ng buhay, ang Ankh ay nagmula sa sinaunang Ehipto. Mayroon itong natatanging hugis ng bilog sa ibabaw ng krus at kadalasang inilalarawan sa mga kamay ng mga Diyos ng Ehipto. Sa kulturang iyon, ang Ankh ay sumisimbolo ng walang hanggang buhay at malapit na inuugnay sa mga paraon na itinuturing na mga Diyos. Ang Ankh ay nauugnay sa isang paniniwalang politeistiko kung saan maraming Diyos ang sinasamba na direktang salungat sa monoteistikong diwa ng Kristyanismo. Sa kasalukuyan, ang Ankh ay paborito ng mga mahilig sa mistisismo at kadalasang ginagamit bilang isang anting-anting na pinaniniwalaang nagdudulot ng kalusugan, proteksyon at kasaganahan. Gayunpaman, sa mga kasulatan tulad ng Deuteronomio 10:10-12, ipinagbabawal ang pakikipag-ugnayan sa mga gawaing nauugnay sa panghuhula, pakikipag-usap sa mga patay o mahika,
na lahat ay may kaugnayan sa paggamit ng mga anting-anting tulad ng ankh. Ang mga Kristiyano na nagsusuot o nagpapakita ng ankh ay maaaring hindi sinasadyang mailapit ang kanilang sarili sa mga impluensyang nagpapahina sa kanilang ugnayan sa Diyos. Bukod pa rito, ang pagsasama ng ankh sa iba't ibang New Age at okultong konteksto ay nagbigay dito ng simbolismo ng espiritual na paggising at personal na kaliwanagan, dahilan ng patuloy nitong kasikatan sa makabagong kultura. Sa mga grupong ito, ang ankh ay itinuturing hindi lamang bilang isang makasaysayang bagay, kundi bilang isang makapangyarihang simbolo ng lihim na kaalaman at kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga ganitong interpretasyon ay salungat sa mga turo ng Kristyanismo na nagtuturo ng ganap na pagdepende sa Diyos para sa karunungan at gabay, gaya ng binibigyang diin sa Kawikaan 3:12-6. Bukod dito, ang Ankh ay konektado sa mga konsepto ng reinkarnasyon at mga siklo ng muling kapanganakan, mga pangunahing paniniwala sa parehong ideolohiyang Ehipsyo at New Age, ngunit direktang sumasalungat sa mga prinsipyo ng Kristyanismo. Habang binibigyang diin ng Kristyanismo ang pananampalataya sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus, tinatanggihan nito ang ideya ng paulit-ulit na muling kapanganakan, tulad ng ipinaliwanag sa Hebreo 9:27 na nagpapatunay na ang tao ay mamamatay ng minsan at pagkatapos ay haharap sa paghuhukom. Sa kasalukuyan, madalas makita ang ankh sa moda at alahas, tinanggalan ng mas malalim na espiritual na kahulugan nito. Gayunpaman, ang mga simbolo ay may sariling impluensya. Minsan ay mayroong banayad na epekto. Binibigyang diin ng Isaiah 4:4-6 ang eksklusibong kapangyarihan ng Diyos. Ako ang una at ako ang huli, bukod sa akin ay walang Diyos. Para sa mga Kristiyano, mahalagang manatiling may kamalayan sa pinagmulan at interpretasyon ng mga simbolo tulad ng ankh, umiwas sa mga simbolong nagpaparangal sa mga paniniwalang salungat sa pananampalatayang Kristiyano. Sa paggawa nito, napapanatili ng mga mananampalataya ang kanilang pokus sa Diyos, ang tanging pinagmumulan ng tunay na buhay na walang hanggan. Nakita mo na ba ang alinman sa mga simbolong tinalakay natin sa iyong sariling karanasan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Mahalaga na magpalitan tayo ng mga pananaw at manatiling mapagbantay bilang isang komunidad. Ang pangatlong simbolo na ating tatalakayin ay ang sigil. Ang salitang sigil ay tumutukoy sa isang disenyo o simbolo na ginagamit sa iba't ibang gawaing okulto upang magtawag ng mga tiyak na kapangyarihan, nilalang o layunin. Ang mga personal na simbolong ito ay nililikha ng individual upang katawanin ang isang partikular na hangarin o upang makaakit ng mga enerhiya at kadalasang lumalabas sa mga tradisyong mahika tulad ng chaos magic, pangkukulam at iba pang sistemang mistiko. Ang isang sigil ay karaniwang binubuo ng mga letra, simbolo at mga porma ng geometriya na pinagsama sa isang natatanging marka na pinaniniwala ang nagtataglay ng espiritual o supernatural na lakas. Ang tradisyon ng paggamit ng mga sigil ay nagsimula pa noong unang panahon na kaugat sa alkemikal at seremonyal na mahika. Sa kasaysayan, pinaniniwalaan ng mga bihasa na sa paglikha at pag-activate ng isang sigil, maaari silang makipag-usap sa mga espiritu, Diyos o iba pang mga puwersang supernatural. Sa maraming pagkakataon, ang mga sigil ay iniuugnay sa pagtawag ng mga demonyo o pag-channel ng mga enerhiyang okulto, mga aktibidad na direktang salungat sa mga prinsipyo ng Kristyanismo. Mahigpit na nagbabala ang doktrinang Kristiyano laban sa anumang pakikilahok sa panghuhula o mga gawaing mahika tulad ng binibigyang diin sa Deuteronomio 10:10-12 kung saan malinaw na ipinagbabawal ng Diyos ang panggagaway, panghuhula at pagtawag ng espiritu.
Ang tuwirang pagsalungat na ito sa mga pangunahing halaga ng Kristyanismo ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa at pag-iwas sa mga simbolo tulad ng sigil bilang pagsunod sa pananampalataya. Sa makabagong mga gawaing okulto, ang mga sigil ay kadalasang nililikha gamit ang isang teknik na tinatawag na sigilized writing. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng pagsusulat ng isang tiyak na layunin o hangarin. Pagkatapos ay pinasimpleng binubuo ang mga letra upang maging isang natatanging simbolo. Upang bigyan ng kapangyarihan ang sigil, ang tagalikha nito ay nagpapasailalim sa meditasyon, biswal na paglalarawan o mga ritual na aktibidad upang ito ay ma-charge. Maraming naniniwala sa sigil ang nagsasabing ang mga simbolong ito ay maaaring magkatotoo ang mga hangarin o baguhin ang realidad sa pamamagitan ng pagtutok ng kanilang kalooban sa sigil. Para sa mga Kristiyano, gayunpaman, ang ideyang ito ng pagmanipula sa realidad sa pamamagitan ng mga simbolo ay iniuurong ang pagtitiwala sa Diyos at inilalagay ang tiwala sa sariling kakayahan o sa mga espiritual na puwersang labas sa kontrol ng Diyos. Ipinapakita ng paggamit ng sigil ang paniniwala sa sariling kasapatan at espiritual na kalayaan na direktang sumasalungat sa mga turo ng Kristyanismo na nagbibigay diin sa ganap na pagdepende sa Diyos para sa direksyon at lakas. Pinapatibay ito ng awit 46:1 na nagsasaad, "Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang matatag na tulong sa oras ng kagipitan." Ang pagtingin sa sigils ay maaaring di sinasadyang magdala ng isang tao sa mga gawi na nagbubukas sa kanila sa mga espiritual na impluensyang labas sa proteksyon ng Diyos. Ang mismong pagkilos ng paglikha o paggamit ng isang sigil ay naglilipat ng focus mula sa banal na pagtitiwala at panalangin patungo sa sariling kalooban at esoterikong pamamaraan. Bilang mga elemento na malalim na nakaugat sa mga tradisyon ng okulto, ang mga sigil ay direktang sumasalungat sa mga doktrinang biblikal na nagtatagubilin sa mga mananampalataya na humanap ng suporta at lakas eksklusibo mula sa Diyos. Para sa mga Kristiyano, mahalaga ang pag-iwas sa mga gawi tulad ng sigilized writing upang mapanatili ang integridad ng espiritualidad at umiwas sa anumang anyo ng idolatriya o pangkukulam na maaaring humadlang sa kanilang masigasig na kaugnayan kay Kristo. Pang-apat, Eye of Horus. Ang simbolong ito na nagmula sa sinaunang kulturang Ehipsyo ay sumasagisag sa proteksyon, kagalingan at karunungan. Malapit itong konektado sa alamat ni Horus, ang Diyos ng kalangitan, nakilala sa kanyang malawakang paningin, tinatawag na all-seeing eye. Ang Eye of Horus ay ginagamit sa iba't ibang mistikal at esoterikong tradisyon bilang simbolo ng lihim na karunungan at espiritual na paggising. Sa mga New Age at mistikong komunidad, madalas itong iniuugnay sa third eye, na pinaniniwala ang nagbubukas ng pangunawa sa mga espiritual na larangang lampas sa ating pisikal na mundo. Gayunpaman, ang mga ganitong paghahanap ng kaliwanagan o karunungan na labas sa banal na kasulatan ay maaaring magdala ng panganib. Ayon sa Santiago 1:9 sa Biblia, ang mga nangangailangan ng karunungan ay dapat maghanap nito mula sa Diyos na nagbibigay ng sagana. Ang Eye of Horus ay sumasagisag sa isang paghahanap ng pangunawa na hindi kinikilala ang gabay ng Diyos at nakabatay sa mga pinagmumulan ng tao o mistiko. Ang simbolong ito ay may kaugnayan din sa Freemasonry at mga katulad na lihim na grupo na nagbibigay prioridad sa mga arkanong aral. Bagamat may pagkakahawig ito sa Eye of Providence na nasa dolyar ng US, kapwa ang dalawang simbolo ay nagbabahagi ng mga tema ng pagbabantay at pag-iingat. Sa iba't ibang mga grupo, ang Eye of Horus ay pinararangalan bilang isang daan tungo sa natatanging karunungan,
ngunit ito ay nagtataguyod ng pagtitiwala sa kakayahan ng tao o mistikal na lakas kaysa sa gabay ng Diyos. Para sa mga mananampalataya, ang paggamit o pagpapakita ng simbolong ito ay nagpapakita ng isang paghahanap ng proteksyon at pangunawa na hindi nakabatay sa mga turo ng kasulatan. Pinaalalahanan tayo ng Deuteronomio 4:29 na hanapin ang Diyos ng buong puso at kaluluwa para sa tunay na pangunawa sa halip na umasa sa mga simbolo mula sa iba't ibang relihiyon. Bagamat madalas makita ang Eye of Horus sa modernong moda at alahas, ito ay nagdadala ng isang sinaunang pananaw na nakasentro sa kamalayang espiritual na pinangungunahan ng tao at kaliwanagan na hindi kumikilala sa banal na kapangyarihan. Para sa mga Kristiyano, ang pagkakahanay sa simbolong ito ay maaaring di sinasadyang magpahiwatig ng isang salungatan sa kanilang mga paniniwala. Para sa mga deboto sa kanilang pananampalataya, mahalaga na pag-isipan kung paano ang mga simbolo ay umaakma sa kanilang personal na mga halaga at paniniwala. Ang mga simbolo tulad ng Eye of Horus na puno ng mga tradisyong mistiko at okulto ay nagdudulot ng hamon sa natatanging karunungan at pag-iingat na tanging makakamtan sa pamamagitan ng tapat na koneksyon sa Diyos. Panglima, Ouroboros. Ang Ouroboros, isang simbolo na maaaring hindi ganoon kalawak ang pagkakakilala, ay may malalim na kahulugan sa mga okultong lupon dahil inilalarawan nito ang isang ahas o dragon na kinakain ang sariling buntot. Ang emblema na ito ay sumasagisag sa walang katapusang siklo ng buhay, kamatayan at muling kapanganakan. Nagmula sa mga sinaunang kulturang Ehipsyo at Griego, kalaunan ay inangkin ito ng mga alkemiko, gnostiko at iba pang esoterikong grupo. Ang ideya ng Ouroboros na may isang walang katapusang siklo ng pag-renew ay kabaligtaran ng mga turo ng Kristyanismo na nakikita ang buhay bilang isang tuwid na paglalakbay na may malinaw na simula, layunin at konklusyon. Kadalasan, ang Ouroboros ay nauugnay sa mga konsepto tulad ng reinkarnasyon na sumasalungat sa doktrinang Kristiyano ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Gaya ng binibigyang diin sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Dagdag pa rito, ang Ouroboros ay sumasagisag sa sariling kasapatan at paniniwala sa sariling kakayahan ng pagbabagong loob na nagpapahiwatig na ang espiritual na kaliwanagan ay maaaring makamit sa pamamagitan ng sariling pagsisikap lamang nang hindi kinakailangan ang banal na interbensyon. Sa maraming tradisyon ng okulto, ang Ouroboros ay kumakatawan sa pagkakaisa at cyclic na pagkakaugnay ng mga magkasalungat na puwersa, buhay at kamatayan, paglikha at pagkawasak. Ipinapakita nito ang pananaw na ang mga puwersang ito ay balanse at patuloy na umiikot, na tahasang sumasalungat sa pananaw ng Kristyanismo kung saan ang Diyos ang lubos na nagwawagi laban sa kasamaan at hindi ito umiiral bilang isang pantay na bahagi sa isang cosmic na balanse. Ang Ouroboros ay nagtataglay din ng dualidad, naglalarawan ng parehong paglikha at pagkawasak, kaya't pinalalaganap nito ang isang pananaw sa mundo kung saan ang mabuti at masama ay itinuturing bilang bahagi ng patuloy na siklo. Ang pananaw na ito ay direktang sumasalungat sa paniniwalang Kristiyano na ang buhay ay sadyang idinisenyo ng Diyos, may malinaw na simula at umaasang magtatapos sa pamamagitan ni Jesus. Para sa mga Kristiyano, ang pakikibahagi o pagsuporta sa Ouroboros ay maaaring magpahiwatig ng pagtanggap sa mga pilosopiyang pinapahalagahan ang reinkarnasyon, sariling pagsilang muli, o dualistikong pag-unawa sa sansinukob, mga paniniwalang lubos na humahamon sa mga pangunahing prinsipyo ng kanilang pananampalataya.
Kaya't para sa mga tapat na Kristiyano, mahalaga ang pag-unawa at pag-iwas sa mga simbolo tulad ng Ouroboros na nagpapalaganap ng pananaw na hindi kaayon ng mga turo ng Biblia. Madalas, ang mga paniniwalang ito ay humihimok sa mga tao na pumasok sa mga espiritualidad na sumisira o hindi kumikilala sa mahalagang papel ng Diyos sa pagtubos. Hinihimok silang umasa sa mga panandaliang simbolo tulad ng Ouroboros. Pinapayuhan ang mga tagasunod na magtiwala sa walang hanggang pag-asa na inaalok ni Jesus na ganap na sumisira sa siklo ng kasalanan at kamatayan. Susunod sa pang-anim, ang horned hand o mano cornuto. Ang kilos na ito ay laganap sa mga rock at heavy metal na sirkulo, ngunit ang mga pinagmulan nito ay mas sinauna kaysa sa mga kontemporaryong eksenang pangmusika. Ang horned hand o mano cornuto ay sumasagisag sa mga sungay ng demonyo at may malapit na kaugnayan sa mga satanikong ritual at aktibidad ng okulto. Ang pinagmulan nito ay maaaring masundan pabalik sa sinaunang Gresya, kaugnay kay Pan, ang Diyos ng kagubatan na may sungay, na kilala bilang simbolo ng kaguluhan at labis, mga katangiang labis na taliwas sa mga pagpapahalagang Kristiyano. Sa iba't ibang paganong kultura, ang horned hand ay nagsisilbing anting-anting laban sa masamang mata, habang sa Satanismo, ito ay kumakatawan sa isang panata sa masasamang puwersa. Ang simbolong ito ay makikita rin sa kasalukuyang mga gawaing okulto, ginagamit upang magtawag ng mga demonyo o upang ipakita ang espiritu ng paghihimagsik. Nagbabala ang kasulatan tungkol sa panganib ng pakikilahok sa anumang bagay na nauugnay sa mga demonyo o mga gawang okulto. Binibigyang diin ng Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makapangyarihang espiritu sa dilim ng panahong ito. Pinapayuhan ng mga Kristiyano na iwasan ang mga simbolo tulad ng horned hand upang manindigan laban sa mga madidilim na puwersa at muling pagtibayin ang kanilang debosyon sa Diyos. Bukod pa rito, ang horned hand ay nag-uugat din sa sinaunang Italianong paniniwala bilang malokyo o masamang mata. Sa tradisyong ito, ang kilos ay ginagamit upang itaboy ang mga sumpa o masamang hangarin. Gayunpaman, ito ay may masalimuot na kahulugan. Habang ang ilan ay itinuturing itong proteksyon, ang iba naman sa mga modernong pangkat okulto ay ginagamit ito upang sumagisag ng pagsuway laban sa mga relihiyosong at panlipunang pamantayan. Sa mga satanikong konteksto, madalas itong nangangahulugang katapatan sa madilim na puwersa at pagtanggi sa banal na kapangyarihan. Sa modernong lipunan, ang mga ikona ay niyakap ng mga kilalang tao at musikero na nagpapalabo sa kanilang mga kahulugan at ginagawang pangkaraniwan sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, hindi nakakalimutan ang kanilang makasaysayang ugat. Para sa mga Kristiyano, ang mga simbolo tulad ng horned hand ay may malalim na espiritual na kahulugan at maaaring tahimik na makaapekto sa kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga. Nagbabala ang Deuteronomio 2:31 laban sa pag-ampon ng mga gawi na may kaugnayan sa ibang mga Diyos o Espiritu. Hinihimok ang mga tagasunod na umiwas sa mga gawi na hindi nagbibigay parangal sa Diyos. Ang mga Kristiyano ay hinihimok na maging maingat sa mga simbolong kanilang ginagamit upang hindi sinasadyang makipag-alyansa sa mga puwersang espiritual na sumasalungat sa kanilang pananampalataya. Itinuro ng Biblia sa mga mananampalataya na maging matalino tulad ng mga ahas at walang malisya tulad ng mga kalapati, Mateo 10:16. Kasama rito ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga ikonikong pangkultura na maaaring mukhang inosente ngunit may mas malalim at posibleng nakasasamang espiritual na kahulugan. Madalas na ipinapakita ang mga simbolong ito bilang uso o malikhaing anyo, ngunit nagdadala
ang mga ito ng implikasyong sumasalungat sa mga prinsipyong Kristiyano sa pamamagitan ng pagkilala sa pinagmulan ng mga simbolo. Maaaring pumili ng mas maingat ang mga mananampalataya kung alin ang tatanggapin. Bilang mga tagasunod ni Kristo, mahalaga na ilagak ang ating tiwala sa Diyos bilang tanging tagapag-ingat, humihingi sa Kanya ng karunungan, kapayapaan at proteksyon sa halip na umasa sa mga simbolikong bagay na may kaugnayan sa ibang paniniwala. Tandaan na i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito kung ito ay nakatulong sa inyo. Tapusin natin ito sa isang panalangin. Mahal na Amang nasa langit, salamat sa kaloob ng pagkadiskreta. Nais naming hanapin ang iyong patnubay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tulungan mo kaming matukoy ang anumang bagay na maaaring maglayo sa amin sa iyong landas. Hayaan mo kaming sa iyo maghanap ng kapayapaan, kaligtasan at karunungan. Ingatan mo ang aming mga puso at isipan at ilapit mo kami sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ritual at aktibidad ng okulto. Ang pinagmulan nito ay maaaring masundan pabalik sa sinaunang Gresya, kaugnay kay Pan, ang Diyos ng kagubatan na may sungay, na kilala bilang simbolo ng kaguluhan at labis, mga katangiang labis na taliwas sa mga pagpapahalagang Kristiyano. Sa iba't ibang paganong kultura, ang horned hand ay nagsisilbing anting-anting laban sa masamang mata, habang sa Satanismo, ito ay kumakatawan sa isang panata sa masasamang puwersa. Ang simbolong ito ay makikita rin sa kasalukuyang mga gawaing okulto, ginagamit upang magtawag ng mga demonyo o upang ipakita ang espiritu ng paghihimagsik. Nagbabala ang kasulatan tungkol sa panganib ng pakikilahok sa anumang bagay na nauugnay sa mga demonyo o mga gawang okulto. Binibigyang diin ng Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makapangyarihang espiritu sa dilim ng panahong ito. Pinapayuhan ng mga Kristiyano na iwasan ang mga simbolo tulad ng horned hand upang manindigan laban sa mga madidilim na puwersa at muling pagtibayin ang kanilang debosyon sa Diyos. Bukod pa rito, ang horned hand ay nag-uugat din sa sinaunang Italianong paniniwala bilang malokyo o masamang mata. Sa tradisyong ito, ang kilos ay ginagamit upang itaboy ang mga sumpa o masamang hangarin. Gayunpaman, ito ay may masalimuot na kahulugan. Habang ang ilan ay itinuturing itong proteksyon, ang iba naman sa mga modernong pangkat okulto ay ginagamit ito upang sumagisag ng pagsuway laban sa mga relihiyosong at panlipunang pamantayan. Sa mga satanikong konteksto, madalas itong nangangahulugang katapatan sa madilim na puwersa at pagtanggi sa banal na kapangyarihan. Sa modernong lipunan, ang mga ikona ay niyakap ng mga kilalang tao at musikero na nagpapalabo sa kanilang mga kahulugan at ginagawang pangkaraniwan sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, hindi nakakalimutan ang kanilang makasaysayang ugat. Para sa mga Kristiyano, ang mga simbolo tulad ng horned hand ay may malalim na espiritual na kahulugan at maaaring tahimik na makaapekto sa kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga. Nagbabala ang Deuteronomio 2:31 laban sa pag-ampon ng mga gawi na may